guys! Welcome to Jeju Island! Sana, ilang beses lang maganda. Pero ang ganda. Na-order ko yung abalo. Good morning, everyone! This is our officially day 2 here in Jeju Island. For today, pupunta lang tayo ng Gwangchigi Beach. Tapos after nun, bahala na. Magpakaligaw na lang tayo dito sa Jeju Island. So, ayun. Late na rin ako nagising ngayon and papunta na ako sa bus stop. So guys, we are now here sa bus natin going to Gwangchigi Beach. From sa amin sa Hotel Kenny, ang sinakan kong bus is bus 201. Marami namang ibang bus like 501, bus 281. Pero kasi magta-transfer ka pa doon. Ito direct na. So ito na yung hinintay ko yung bus 201. Tapos meron siyang 86 stop. Kaya 1 hour and 25 minutes siya. Halos lahat ng bus dito is marami tagang stops. Kaya parang ang tagal ng biyahe. Update ko kayo later pag nandun na tayo sa Gwangchigi Beach. Hi everyone! Andito na tayo sa ating pupuntahan. Kaso lumagpas ako ng isang stop. Dahil hindi ko napindot kagad yung stop button doon. Napunta na ako dun sa entrance ng Songsan, Ilchobong. So, hindi pa tayo pupunta dun. Mamaya-maya na. Punta muna tayo dito sa Gwangchigi. Ito na ako, nandito. Yan, cute diba? Ang ganda dito. Sobrang laid back lang ng itsura. And walang masyadong tao. Diba? And bago ako pumunta dun sa Gwangchigi Beach, may pupuntahan lang ako saglit. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Hindi ko alam kung ito yung exact shooting location ng When Life Gives You Tangerine. Pero same ng flower. Kung saan sila una nag-kiss. Wait lang. Papunta pa lang tayo doon. Naglalakad pa lang ako. Na-excite ako. Tignan nyo naman yung view. Naglagay na ako ng tripod para kitang-kita nyo talaga. Look. Diba? Wait lang, na-excite na ako dun sa lugar. Wait lang, mapunta na ako. Ay, nakikita nyo ba yan? Wala lang, share ko lang. Pero kung hindi nyo pa napanood yung When Life Gives You Tangerine, dead mo nyo na lang to. Oh my God, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung When Life Gives You Tangerine, panoorin nyo na. Ang bida si Ayo and Park Bogum. And sa ganito sila uli nag-kiss. Spring is here, flowers grow, warm sunshine, soft winds blow. Birds are singing, sky so blue, everything feels fresh and new. Springtime. Katulad na sinabi ko sa intro kanina, wala tayong itinerary ngayon. And mas okay yun sa akin kasi ngayon tingnan mo, nakakapunta ako sa mga ganitong side trip, ganyan. And dito sa bus stop na binabaan ko sa Gwangchigi Beach, bale, hindi nga ako dito nakababa kasi nga lumagpas ako, hindi ko napindot yung stop. So, dun ako nakababa sa may Songsan na, which is 10 minutes away lang dito. Lalakad ka lang. So, bumalik ako dito para lang dito. Pupunta pa tayo din sa Gwangchigi Beach. Tapos, sunod-sunod na yon yung mga iba pang pupuntahan natin. So, ayan. Ang ganda dito. Ang entrance fee dito is only 1,000 won. Kasi nga magpipicture ka lang naman. So, pwede na, di ba? Tawag dito sa mga flowers na to, alam ko, canola flowers. Start na talaga ng spring. So, super happy ako. Hindi ako nagsisisi dahil hindi ako kumuha ng tours.
Kasi nga gusto ko talaga mag-DIY and para mapunta ko nga yung mga ganito, yung mga side trip na ganito and maglalakad-lakad lang ako. Titignan natin kung ano pa yung mga makikita natin dito sa lugar na to. Nga, kanina ko pa sinasabi, hindi nyo pa napapanood yung When Life Gives You Tangerines. Panoorin nyo kasi dito parang ganito yung ano nila, kung saan sila nag-first kiss. Hindi naman totally kiss, parang smack lang. Ayun. Pagka K-drama fan ka talaga, parang sa mga simpleng ganun lang, masaya ka na. Kaya, ang sarap mag South Korea, lalo na pagka mahilig ka sa K-drama, ganun. So guys, naglalakad na ako going to Gwangchiki Beach. Ito na talaga, totoo na to. Then, after nito, pupunta tayo ng Songsan, Ilchobong, para makita yung mga hanyo dito sa Jeju Island. Ayan, gigilid ako dito para mas makita ko na yung view. Tingnan nyo, ang ganda talaga dito. Look at that. Diba, ang ganda. Di ko akalain na ang ganda talaga rin Jeju Island. Pero mas maganda siya sa personal kung makikita nyo. Yung ganda ng Jeju, mas ma-appreciate mo siya kung pupunta ka talaga at nandito ka talaga. Kasi pag sa mga photo or video, parang hindi siya ganun kaganda, parang Taiwan lang or ano man. Pero iba to. Ang ganda. Kaya lang, share ko lang. Kung saan ako pupunta. Hindi na ako nakapunta doon sa dapat pupuntahan ko. Pero ito, kasi 5 minutes walk na lang. Then, doon din naman ako sasakay ng bus going to our next destination. Kaya, after na netong Songsan, saka ako pupunta ng Gwangchigi Beach. Unahin muna natin itong mga hanyo. So, yung mga hanyo, guys, sila yung mga female divers dito sa Jeju Island. Kasi nga nung panahon ng war, yung mga lalaki, syempre, di ba, pinapadala sila sa war. Tapos, naiiwan lang yung mga babae. So, kailangan nilang kumain. Kailangan nilang magkaroon ng source of income. Kaya para naisipan na nilang sila na lang yung magda-dive para kumuha ng mga seashells. And until now, meron pa rin mga hanyo ngayon. A warm breeze brushes my cheek so light, and your smile blooms in my heart so bright. Cherry blossoms dance as I reach out my hand, hoping my wish will find where you stand. We are now here in Songsan, Ilchobong. Yan. Diba ang ganda niya? Gusto niyo ba akitin natin yan? Huwag na. Papunta pa ka lang dito, hinihingal na ako eh. Akitin ko pa ba yan? Pero ang ganda, no? Nabibigyan pa rin justice ng camera. So, ayan. Ayan siya. And, akit tayo ng konti kasi pupunta tayo din sa Hanyo House. And, tingnan natin kung may makakain tayo doon. Kasi alam ko nagbebenta sila doon ng mga seashells, something, or abalone. Ganyan. So, let's see. Punta tayo doon. Kakarin lang natin. So, ito yung pakyat. And may entrance ata to. Let's check. How much kaya? 5,000 won. Ito yung entrance fee. 5,000 won. So, let's buy. So, yun guys. Ito na yung ating ticket. It's what? 5,000 won. Then, kung marami kayo, 4,000 won na lang. So, yun. Sa mga entrance fee, nakaka 6,000 won pa lang tayo. Dalawa pa lang naman na pupuntahan na. So, siya ang ganda. So, guys, dahil pala di na ako nagbayad. Required lang daw magbayad kung magti-trail ka dito. Yung paakyat. Pero dahil dito lang ako, free na siya. Dalawa kasi yung way. Ayoko na doon kasi hindi ka makakabalik. Iikot ka pa ulit. Dito ako dumaan sa kabila. Aakit ako hanggang doon. Tapos iikot pa yan. Tapos dito na yung baba nyo. Diba?
Eh, gusto ko lang naman makakita ng hanyo. Ayoko lang bakit doon. Nakakapagod. Next time, siguro pagka physically fit na ako, akatin natin. Or pagkasama si Baba. Para may kachismisan ako habang umaakyat. So yan guys, may na-offer pala silang food. 15,000 won yung ramen na may abalone. And 12,000 won yung porridge sa abalone rice. So, ito yung mga hanyo. Puntahan natin sila. So, ayan sila sa baba. Yan. Baba tayo doon. And, tingnan natin kung makakabili pa tayo ng tawag nito? Ng food or abalone. Wala, grabe yung hangin. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa ako, pero ayan siya. Ang ganda, no? Ang ganda dito. Ang ganda. Paujulit-julit na ako, pero ang ganda. Diba? Sa K-drama lang natin ito napapanood, pero nandito na tayo ngayon. Sabi ko ayoko mag-trail, diba? Pero pababa pala to. Nasakit ulit ako later. Ginusto ko to eh. Oh, ang ganda ng view. Grabe, hindi ko alam kung nabibigyan ng justice talaga to ng camera. Ang ganda. Ang ganda, no? Nakakailang beses ako ng ganda. Pero ang ganda. Look. Eh. And dito na rin tayo kakain. Try natin yung yung abalone rice porridge. Ayun. So, 12,000 won siya. So, most likely mga 500 ganun, or 400. Let's see. And ito yung mga bagong huli daw ng mga hanyo. Yan. Mga fresh huli yan. Pwede kayong bumili dito. Pero yung meal na nila yung kakainin natin. So, diba? Ito yung parang shell. Then, ito yung resto nila. So, yan yung mga fresh na huli ng hanyo. Pwede kayo kumain dito sa loob. Yan. Gusto ko sa labas. So, ito yung view ng restaurant. Yan. So, guys, naka-order na tayo ng ating abalone rice porridge and hinintay ko na lang yung order ko. Bale, 12,000 won siya. Mga nasa 472 pesos lang. So, ayun. Excited na ako. Pero guys, may abalone naman sa atin. Meron ganun sa atin. Sa Bohol, nakatikim kami ni Baba. Parang isang piraso is 200 pesos. So, ayan. Let's try kung anong pinagkaiba dito. And yung tawag dito sa resto natin is Hanyo House. Bali kasi yung mga nagtitinda dito is yung mga hindi na pwedeng mag-dive ng mga hanyo. So, yan na lang yung ginagawa nila dahil nga matatanda na talaga sila ng sobra. So, ayan, tagabantay na lang sila dito. Tapos yung mga ibang hanyo, naguhuli sila, then dinadala nila dito. Then dito nila ibebenta. So guys, ito yung order ko, yung abalone rice and ayan, mga banchan nila. Banchan or side dish. Tapos tingnan nyo naman yung view. Init. Yep. Then the abalone. Yun yung abalone. Yeah.
So guys, we're done. Gusto tayo kumain. Sobrang dami ng serving. Siguro pang 2 tao yun kasi yung iba nagsishare lang sila. Or kung gusto niyo tikman, tapos marami kayo. Kahit isa lang. And pagbaba nyo, marami na yung mga tindahan dito. Then may gift shop doon sa bungad. Tapos meron na rin dito ang Starbucks. And tea shop. And convenience store, 7-Eleven. Tapos ayan, ang dami ng mga resto na nagbebenta ng mga seafood. Pag nasa Jeju kayo and nandito sa area na to, more on seafoods talaga sila dahil yun yung ina-offer nila dito sa place na to. So guys, di ba kanina, lumagpas ako ng isang stop kasi hindi ko napindot yung stop button sa bus. So dito ako bumaba, Songsan Station na siya, ng bus stop. Then from dito, and akit lang kayo ng konti, then dito na yung entrance or yung way papunta dun sa Songsan Ichulbong sa pinunta natin kanina. Tapos ako, lalakad ako dito. Ito. Diyan. Punta tayong Guangchigi Beach. Hindi natin tatantanan yun hanggat di natin napupuntahan. Medyo malapit-lapit naman na. 13 minutes na lang. Pero yung nilakad ko from doon kanina sa taas, papunta dun sa Guangchigi Beach is 28 minutes. Pwede rin kayo mag-bus kung gusto nyo. Parang 3 minutes na lang siya by bus. Pero kaya naman ng lakad and hindi naman ako nagmamadali. Pero ayun nga, malapit lang naman talaga kasi. Saka nakaka-enjoy maglakad-lakad dito dahil ang dami mo nakikita. We are now here at Guangchigi Beach. Parang isang stop lang yung binabaan natin pero 3 na yung napuntahan natin. Yung Canola Flower Farm, tapos itong Songsan Ichulbong, and then itong Guangchigi Beach. Ang ganda. Ang ganda. Hindi ko akalain taga yung Jeju. Paulit-ulit ako pero hindi ko akalain yung Jeju ganito kaganda. Sobrang ganda ng Jeju. Kaya pala, di ba sa mga K-drama, pagka nagbabakasyon sila or gusto nila mapag-isa, pupunta sila ng Jeju Island. Kasi nga, ang ganda. Di ba? Kung napansin na yung Welcome to Samdalri, ma-attach din kayo sa K-drama na yun. Kaya gusto ko rin puntahan yung house nila. Wala lang, gusto ko lang. Every time talaga na mapupunta ako dito sa South Korea, hindi talaga maiwasan na pupunta ako sa mga filming location. Like yung pumunta kami ni Baba dun sa The King Eternal Monarch na filming location, yung may mga bamboo forest, kung saan siya nagdumadaan. Tapos, bahay din ni Lee Min Ho sa Legend of the Blue Sea. Ayun. Tapos, kung saan nagkita si Goblin Bride tsaka si Goblin. Yung may wall na stone wall, ayun, pinunta ko na rin yun. So guys, dito na ulit ako sa bus stop and hihintay ko lang ulit yung bus 201. Ang bala ko is kumain na lang muna sa Black Pork Street. Tatry na natin yung Black Pork ngayon dahil gutom na ako. And ang kinain ko lang kasi kanina, di ba yung porridge lang.
Yung nga, hindi na ako nakapunta nung bahay ni Samdal kasi parang malayo pala yun dito. Bali yung 3 lang yung nandito. Well, hindi naman lahat kayo nanonood ng K-drama. Hintayin ko na lang yung bus, then punta na tayo ng Black Pork Street. So guys, nakababa na ako ng bus and lalakad na ako going to Black Pork Street. And magdi-dinner na tayo. Magpa-5 pa lang pero dinner na. Sobrang nagugutom na ako. Pero malapit na daw dito yung Dongmun Market. Baka dumaan na rin ako later after kumain. So guys, ito na rin yung Dongmun Market. So, pasok na tayo. Silang mga dried. Guys, pati yung totong binibenta. Sa padampa tayo dito sa parang shopping district nila. And, ayan. Yung walking tour ko lang kayo kasi ang daming sounds dito. Para rin siyang street sa Myeongdong. Pero, less tao. Umi-brand sila na Kodak. Ang cute. Ang cute. Kung gusto nyo palang mag-shopping, tas konti lang yung tao, dito na lang kayo sa Jeju. Ayun o. Kung sa Seoul to sobrang grabe na yung tao, as in, hindi ka lang makalakad masyado. Pero ang dami niyang ang daming store, ang daming Eklabumshi. So, okay din mag-shopping dito. Ang agenda ko lang naman dito is yung Black Pork Street, pero ang dami na naman nating nadaan. Yung Dongmun Market, tapos yung shopping district. Then, ito na yung Black Pork Street. Yan na. So, yan tayo maglalakad. And tingnan natin kung magkano ang kanilang Black Pork. So guys, ito na yung Black Pork Street. Yan, may signage siyang malaking ganyan. 안녕하세요. Hello. Do you have serving for one? One person menu? Yeah. Oh, also for one person menu. Jeju black pork 100 grams 20,000 and Jeju pork 200 grams 18,000. Okay. And come with the dishes is come to free. So, just this one? Yeah. 앉아 계세요. 안쪽으로 앉으실게요. So guys, ito yung pipiliin natin. Yun lang. So guys, yung video case yung 20,000 won na 200 grams sa pork belly. Then, kasama na rin yung mga side dish. And, nasa lang siya, 780 in order ko. So, okay na yun. Dito sila yung magluluto. Ayan, pakita ko sa inyo. Pupunta-punta na lang sila dito para baliktarin yan or haluin yan or kung ano man. So, ayun. Ako, maghihintay na lang akong maluto to. Then, kakain na tayo. Ang hirap niya lang nguyain kasi ang chewy niya sobra. Pero masarap. Guys, dito yung Jeju Post Office. Ayan, record ko. Shoot. So, ayun. Tapos na ako dun sa Black Pork. And, ang masasabi ko is, okay siya. Masarap din kahit wala nang mga kung kanik-kanik pa. Like mga salt, ganyan. Masarap na. Malinamnam. Pero, ang chewy niya. Ang hirap niyang nguyain. Pero overall, okay naman siya. And sobrang busog na busog ako. Kailangan ko ng kape.
And siguro magkakape ako. Doon na lang ulit sa Compost Coffee. Malapit dun sa B&B ko. So, ayun, pasakay na lang ng bus. Uwi na ako. Baka mahirapan na ako umuwi mamaya. Dahil malayo ako dito sa city. Sa bus stop. Hi everyone, this is our day 3 here in Jeju Island. So ngayon, sobrang chill lang tayo. And wala rin tayong itinerary. So guys, bumalik ako. Kasi ang lamig sa labas. 12 degree pero sobrang lamig. Dahil sa hangin, ang lakas ng hangin sobra. Parang may bagyo. And parang uulan. So, kukunin ko lang yung isang jacket ko yung sinuot ko kahapon. And guys, wala tayong itinerary ngayon dahil nga hindi maganda yung weather. Bale, pupunta lang tayo ngayon ng Osulok Tea Museum and Innisfree Jeju House. Jeju House ba o Tea House? Basta yun. Kasi magkalapit lang yun. And ayun, magbabas lang ako going there again. DIY lang ulit tayo. So, update ko kayo later. Bali guys, nandito na ako sa bus stop ulit. Nakasakay na ako ng bus kanina, then magta-transfer na lang ulit ako ng another bus. Ayun, hindi na ako nakapag-vlog kanina dahil naulan. Pero ngayon tumigil na, buti naman. Kabababa ko lang sa bus stop and dito na mismo sa Osulok Tea Museum. Pero pupunta muna tayo ng Innisfree. Lalakad lang daw ng 1 minute. Ayan yung Osulok, nasa taas. Then, dito muna tayo sa Innisfree. And ayun, kakain lang ako ng lunch dito sa Innisfree. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga skincare nila dito sa loob. Kasi alam ko meron din sila mga binibenta dito. 속의 길을 찾아 걸어가 희망의 소리를 높이 외쳐봐 어둠 속에도 꺼지지 않아 그 약속은 날 빛이 되네 삶의 약속 우리과가 나 그 사랑은 하늘처럼 끝없어 믿음 속에 우리를 채워가 새로운 날 동안 축복 속에 살아 구름 사이 햇빛이 비추네 우린 여전히 그 길을 따라가네 두려움조차 이겨낼 수 있어 그 약속은 마음속에 깊이 새겨 삶의 약속 우리과가 나 그 사랑은 하늘처럼 끝없어 믿음 속에 우리를 채워가 새로운 날 동안 축복 속에 살아 소망의 노래로 우린 말해 그 손길은 언제나 우리와 함께 무너지지 않는 믿음 위에서 삶의 약속은 영원히 믿어줘 삶의 약속 우리과가 나 그 사랑은 하늘처럼 끝없어 믿음 속에 우리를 채워가 새로운 날 동안 축복 속에 살아 소망의 노래로 우린 말해 그 손길은 언제나 우리와 함께 무너지지 않는 믿음 위에서 Osulok Tea Museum. So, tignan natin kung anong meron sa loob.
kumain, uwi na rin tayo dahil yun lang, ito lang yung itinerary natin ngayon dahil nga mga sa wedding. Eh, kita nyo, gusto ko maging aesthetic eh, kaya pinabagyo tayo dito. Grabe, titiis ko lang sa pero ang lamig. So, that's it guys. Tapos na tayo. Bali, nagstay pa ako dun sa loob kasi nga grabe yung hangin kanina, di ba? Binabagyo tayo. Gusto ko lang naman maging aesthetic habang kumakain. So, ayun. Uwi na tayo. And baka mahirapan ako umuwi dahil katod kanina ang hirap maghintay ng bus, 'di ba? Parang ang tagal naghihintay dun sa next stop. Yung sa stop na bago ako tawag nito, bago ako makapunta dito. 'Di ba dalawang bus kasi yung sinakyan ko. Bale, yung from sa BNB to dun sa stop kanina. Then from doon, ang tagal dumating ng mga bus. So ayun. Baka gabihin na rin ako pagka hindi pa ako umalis ngayon. Kaya ayan, umupo pa ako eh. No? So ayun, tapos na ako. Ayan. So, ang rate ko sa mga food dito, masasarap. And kaya pala siya marami talagang tao. So, ayan. So, kaya pala maraming tao lagi dito. And, ayun nga. Bibili sana ako ng mga green tea para iuwi sa bahay. Kaso, nasa Japan nga rin pala si Baba. And nagpapabili na rin ako sa kanya ng mga matcha doon. So, ani naman namin yung sobrang daming tea sa bahay. And marami pa kaming green tea na nabili last time. So, di pa namin mauubos yun. Kaya, overconsumption na. So, ayun. Sasakay na tayo ng bus and let's go. So guys, kanina doon ako bumaba. Then ngayon, doon naman tayo sasakay. Wait ko lang. So ayan. Oh, lamig. And tingnan nyo, puro green tea farm na talaga yan. Sobrang dami. So, ang maganda dito, habang naghihintay ka, malilibang ka kasi ang ganda ng view. Look. Merong green tea farm sa likod ko. Diba? Ang ganda. So, ayan, sabi, arriving soon na yung 151. So, hindi na tayo maghihintay. I mean, maghihintay tayo pero ilang minutes na lang kasi arriving soon na. Tsaka buti dito, may nakalagay na ganyan. Kasi kanina, doon sa pinaghihintayan ko ng bus, wala talaga. Nagbe-base na lang ako doon sa Naver map. Pero yun nga, sana mamaya pagdating natin doon, hindi na tayo maghihintay ng matagal. Dahil malamig na. Ito yung mahirap din pag DIY kasi lalo na pag yung weather, ganito, ang lamig. Yung weather ngayon, carry siya dahil nasa 10 degree. Malakas lang talaga yung hangin. And, ayan, nakita nyo ba? Ayun, malakas lang yung hangin pero okay to kaysa winter. Winter, siguro hindi ko ma-advise na mag-DIY kayo kasi delikado. Lalo na yung naranasan din namin sa diba? Sa Takayama, sa Shirakawa ko. Parang, no. Huwag kayong mag-risk. Siguro, pag ganun talaga, pag winter season, mag-ano na lang kayo. Mag-tour na lang kayo. Mas safe pa kayo. Kaysa yung ganitong gagawin nyo katulad sa akin ng magdi-DIY tapos mamaya makancel pa yung mga bus. Magstay kayo dito sa mga bus stop nang nanginginig na kayo. Magka-hypothermia pa kayo. Well, lamig lang. Pero ang ganda ng view, look. Diba? Parang dito sa area na to, puro talaga green tea farm. Tapos, ayun.
Yung Osulok lang, tsaka yung Innisfree, yung merong parang cafe or something like mga ganyan. Kaya sila yung dinadayo kasi nga pwede ka magstay, pwede kang tumambay. Ayun. So guys, karating ko lang dito and walking na lang ako sa aking Airbnb. And ayun, dito ko na lang i-end yung vlog kasi pangit na ng panahon and hindi naman ako lalabas ngayon. Sobrang lamig. Partida naka-heattech na ako Ewan ko ba't ang lamig ngayon sobra dahil sobrang hangin. Ay, nakikita nyo. Grabe. Walang katao-tao dito. Sobrang konti ng tao dito sa Jeju. Kaya, ayun. So, ayun, dito ka na muna i-end yung vlog. And, maikli lang talaga tong araw na to dahil tanghali na rin tayo nag-start. And, yun lang naman yung pinuntahan natin. So, ayun guys. Thank you for watching. And, watch ulit yung next vlog natin. Di pa tapos ang ating Jeju series kasi may one whole day pa tayo tomorrow. So, bye! Sabi, papaliparin ko na. Grabe! Oh my God! Struggle! Oh my God! Kasi nandito ako sa gilid ng kalsada, girl. Diba? Bakit tayo pupunta doon? Kaya, ang naisip ko, what if mamitas na lang tayo dito? Guys, we are right here in this mountain. Parang nagnap lang ako ng saglit, nandito agad tayo. Come and fly away with me. Come and fly away.